una sa lahat. Kaya ang sinabi ng ating pinunong tagapamahal ng hukom, sana lang sumunod yung mga nasa prosecution at yung mga nasa defense. Kasi ako mapakaingat ko. Ethics ka eh. Oo, yung 30,000, kayang-kaya ng asawa ko yan. Oo, pero yung ma-ethics ka, siyempre, mahirap. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na ang mga bumabanderang balita. Robin Hood versus Trolls. Senator Robin Padilla, deadma sa mga basher kaugnay sa kanyang payag tungkol sa mga alias. Alias para sa bayan. Yusek Claire Castro may patutsada sa pagambing ni Senator Padilla sa paggamit noon ng alias ng mga bayani. Lumolobong kaso, Health Secretary Edwin Mercado binisita mga pasyenteng may leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Mga biktima ng lepto pinangangambahang madagdagan pa. Umakyat na sa higit 400 ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Higit 100 dyan ay naka-admit sa San Lazaro Hospital. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si mobile journalist Daniel Dayaw. Daniel, yung isang araw punuan ng bed capacity dyan sa San Lazaro sa nakapwesto itong mga bagong pasyente. Jiggy, nagdagdag na nga ng kama at tent ang San Lazaro Hospital dahil nga sa patuloy na pagtaas ng leptospirosis patients dito sa Maynila. So Jiggy, bagaman sumagad na ang bed capacity ay aktibo pa rin tumatanggap ang ospital ng mga pasyente. So yung nakikita mo sa aking likuran, Jiggy, ito yung kanilang bagong tent at cot bed. So merong 10 cot bed sa loob na yan at functional na yan dahil meron ng 5 pasyente sa loob niyan. So kabukod pa niyan, Jiggy, ay meron din silang fast lanes at hotline. So sa express lane, doon mas mapapabilis yung pag-assess sa pasyente. So nagdagdag na rin daw sila ng manpower as per the DOH. So Jiggy, karamihan sa mga pasyente ay nasa edad 19 to 35-year-olds na. So si Nanay Gretchen, isa sa mga nakausap natin kanina, ang sabi niya ay nagsisisi daw siya dahil hindi niya agad na isugod sa ospital ang kanyang anak. Yung anak niya kasi umabot na sa moderate case or stage. So ibig sabihin ng Jiggy, maaaring naapektuhan na ang bato ng kanyang anak. So ang paalala ng mga doktor, kapag ikaw ay na-expose nga sa baha, ay kailangan magpatingin sa pinakamalapit na health center. So pakinggan natin ang pahayag ni Nanay Gretchen, pati na rin ng doktor. On and off yung tapos sabi ko, pag hanggang Sunday ng gabi, may lagnat pa rin siya, dadalhin ko rin siya ng San Lazaro. Huwag na po nilang hintayin na lumala. Pag nagkarolat lang po ng mga 1 day pa lang, alam nila na may lagnat yung anak nila, dalhin na po nila. Kaya pa natin, no? Kasi ang importante lang dito na yung may mga sintomas, magpunta ka agad sa hospital para hindi darating doon na pagdating nila, severe na. Sa ngayon, Jiggy, nasa higit 50 o nasa higit 150 na ang kabuuang kaso ng leptospirosis dito sa San Lazaro Hospital. 23 patients dyan ang hinihemodialysis na. So habang 9 naman ang namatay. Samantala, Jiggy, umakyat na nga sa 41 ang leptospirosis patients dito sa kabuuan ng Maynila. Jiggy. At Daniel, yung mga tent, paki-describe mo nga sa amin kung anong itsura nito at may sapat ba itong ventilation. At pangalawang katanungan ay 2 to 3 weeks yung sinasabing ng mga eksperto na incubation period itong lepto ay handa ba yung DOH kung sakaling lalo pang dumami itong mga magiging pasyente ng leptospirosis? Yes, Jiggy. Actually, itong ang tents na nasa likuran ko ay 2 na. So, isa lang dito yung functional. Ito yung mas malaki, yung kulay puti. At merong 10 cot beds dito. So, Jiggy, 5 pasyente na yun nandito. And so far, nung pumasok tayo ay well-ventilated naman dahil merong mga spaces in between the beds. And at the same time, may mga nagra-rounds naman na mga nurses dito. So, to answer your question naman, Jiggy, when it comes to DOH na nakahanda na or pumunta nga dito, si DOH Secretary Edwin Mercado, ay tiniyak naman niya
na ang medical equipment at gamot ay sapat para sa mga may leptospirosis cases. So nauna na ngang inactivate dito ang leptospirosis fast lane. So yung nakikita mo sa akin likuran, bukod pa nga dyan sa sinasabi ko nga merong mga pasyente dito, ay talagang dito yung fast lane. So dito ina-assess yung mga pasyente para nga daw hindi congested doon sa loob ng emergency room. So Jiggy, apart from that ay nakikipagtulungan din daw ang DOH pati na rin ng iba't ibang ospital. This is a concerted effort para sa kanila dahil nagkakaroon ng referral system. So pwedeng yung isang pasyente ay dadalhin sa isang ospital para hindi sila nagsisiksikan sa iisang pasilidad. Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Daniel Dayaw live mula sa Maynila. Tinawag na trolls ni Senator Robin Padilla mga bumatiko sa payag niya tungkol sa paggamit ng alias sa gitna ng usapin sa mga kainainalang pangalang nakatanggap umano ng confidential funds mula sa opisina ni VP Sara. Live mula sa Senado nangungunan sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong mensahe ni Senator Padilla sa mga bumabatiko sa kanya? Sige, tinanong ko nga mismo, Senator Robin Padilla, kaugnay nga doon sa mga nambabash sa kanya online. At ang sagot niya sa akin, hindi naman daw matatawag na netizens yung mga yan, kundi mga trolls. At masaya daw siya para sa mga trolls na ito habang may kinakain sila dahil sa pang-aatake sa kanya. At ayon pa sa senador, accountable siya sa mga taong bumoto sa kanya at hindi sa mga bayaran na troll farms. At sabi nga niya, sasagot lang siya doon sa mga constituents o yung mga bumoto sa kanya, no, at hindi siya kailanman accountable doon sa mga trolls na binabayaran. At magugutom daw itong mga trolls na to, Jiggy, sabi ni Senator Robin Padilla kapag tumigil siya sa pagkasalita. Balikan lamang natin ano bang nangyari, bakit pa siya nabash. Kahapon kasi, Jiggy, diba, doon sa impeachment trial D19 ay inisa-isa ni Senator Robin Padilla yung aliases na ginamit ng ilang personalidad sa ating kasaysayan. Sa gitna pa rin niya ng diskusyon doon sa paggamit di umano ng alias ng mga taong nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP. Bagay na ang sabi ng prosekusyon ay pwede namang gumamit talaga ng alias kapag may intel gathering, pero dapat ay inilalabas pa rin ang pangalan ng mga individual na ito once na cleared na at tapos na yung intel gathering activity na yan, Jiggy. At may anong pananaw ng Center Judges sa desisyon ni Presiding Officer Escudero kaugnay sa pagbabawal sa pagkokomento sa merito ng impeachment case? Jiggy, agree daw dyan, Senator Robin Padilla, no? Dahil kahapon, kung maaalala mo, balikan lang natin ano ba yung ruling na yan. Naglabas ng desisyon si Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero kung saan mahigpit na, Jiggy, na ipatutupad itong Rule 18 o Sub Judice Rule ng impeachment trial kung saan bawal na magsalita sa publiko ang Presiding Officer, Senator Judges, mga abogado ng prosekusyon, defense at maging si VP Sara Duterte kaugnay sa merito ng kaso. So sabi ni Senator Robin Padilla, wala siyang problema dyan dahil maingat naman daw siya at tingin niya, maging mga kapwa-senador niya, maingat din na hindi nagdi-discuss ng merits of the case at nung mismo ongoing impeachment trial sa publiko. Pero ang sabi ni Senator Padilla, sana naman daw pinangalanan na ni Presiding Officer Cheese Escudero kung sino ba yung mga lumabag na yan sa Rule 18. At natanong din siya tungkol doon sa piyansa na 30,000, ano? At ang sabi nga niya, hindi naman daw siya natatakot dyan sa piyansang 30,000 na yan dahil kaya daw yan bayaran ng kanyang asawa. Pero parang mas delikado para sa kanya yung posibilidad na masampahan ng ethics case sakasakaling ang lumabag dyan sa Rule 18 na yan ng impeachment trial o ng impeachment case. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Kasi ako, napakaingat ko at yung mga kasama ko sa ibang judges din. Ako yung sumasaludo kay kay Senator Cheese Escudero. Pero sana mas maganda kung napangalanan niya. O sana napangalanan kung sino na naglumalabag kasi kinausap ko bigla yung sarili ko, may nilabag na ba ako? Oo, yung 30,000, kayang-kaya ng asawa ko yan. Oo, pero yung ma-ethics ka, siyempre, mahirap yun.
Jiggy, para naman kay Senate President Win Gatchalian, komprehensibo at well-researched yung inilabas na desisyon ni Presiding Officer Cheese Escudero. Kaya kita naman daw na wala ni isa sa mga senator judge ang tumayo para tutulan yan. It's for the good of the whole impeachment court, sabi ni Senate President Win Gatchalian. Paalala niya sa lahat, maging maingat talaga. Lalo na at temptation daw talaga yung mga interviews at yung media na sinasalubong sila kapag tapos o bago yung impeachment trial. Maging si VP Sara dapat daw maging maingat sa kanyang mga sasabihin in public, lalo na kaugnay dito nga sa impeachment trial na ginagawa kaugnay sa kanyang kaso o kaugnay sa kanyang impeachment case. Narito ang bahagi ng payag ni Senate President Win Gatchalian. You think it's for the good na Yes, maging yes. mahigpit talaga sa Oo, subject? oo. I think it's for the good kasi nga nakikita ko rin yung mga interviews ng mga lawyers on both sides. At tempting kasi yung camera eh. Hindi rin magiging fair sa respondent kung sa court nga hindi ka nagsasalita. Sa labas naman inuulit mo yung mga sinasabi mo. So it's a very fair and comprehensive ruling at sinusuportahan ng mga senator judges. And kayo At mayan, kaugnay doon sa pagbabago ng schedule ng impeachment trial, ano nang balita tungkol dito? Pinag-uusapan at fina-finalize pa rin, Jiggy, yan ng mga senator judges at kailangan din nila syempre konsultahin ang prosekusyon at depensa kasi hindi lang naman senator judges ang maapektuhan yan, pati syempre yung prosekusyon at depensa. Nagkakaproblema sila, Jiggy, kasi hindi nangyayari yung usapan at yung target na one witness per day. Kasi dapat ang target kasi nila dyan, Jiggy, ay magawa yung direct examination ng cross-examination, interjection o tanong ng mga senator judges sa witness kada isang araw. So, ang nangyayari kasi ngayon, kumakain ng 2 hanggang 3 araw kada isang witness. At ang nangyayari, napapansin natin in the past days, pahaba ng pahaba yung impeachment trial na imbis na hanggang 2:00, umaabot na sila minsan hanggang 3:30 ng hapon. So mukhang nangangailangan talagang i-extend yung oras. So ang nakikita nilang isang posibleng gawin dyan, posibleng solusyon and option sa table, JD, gawin ulit pang hapon itong impeachment trial na to. So that kung kailangan i-extend, they have until the evening. Kung hanggang ano oras, 10:00, 11:00 nila gustong matapos para lang mangyari yung one witness per day. Bakit ba mahalaga yung one witness per day, Jiggy? Kasi sabi ni Senate President Gatchalian, gusto na talaga nila at target na nilang matapos itong impeachment trial na ito bago magpasko. So kinakailangan paspasan din talaga nila, hindi naman sa pagmamadali, pero damihan yung oras ng impeachment trial para matapos lahat ng witnesses na ito, no? Iniingatan din nila, Jiggy, yung burnout. Kasi ang napapagod hindi lamang yung mga senador, much so yung kanilang mga staff. Dahil tandaan natin, Jiggy, yung mga staff na nag-aasikaso sa impeachment trial ay parehas ng staff na nag-aasikaso sa legislative naman na trabaho ng mga senador. So kung sino yung nakita natin mga staff sa impeachment trial, sila rin yung nasa sesyon. So isa pa sa posibilidad ay nakikita nilang option dyan, Jiggy, pagsabayin. Habang may session, bigyan na rin ng pagkakataon yung Senate Committee on Finance na magsagawa ng budget hearings. Alam mo, Jiggy, bawal yan dito sa Senado. Hindi dapat sinasabayan ng hearings ang sesyon ng Senado. Pero dahil nasa ganitong pagkakataon nga tayo na kulang sila sa oras, posible daw isuspindi muna yung particular rule na yan para pwedeng by next week or next week, habang nagsesesyon, umaga man o hapon yung sesyon na yan, ay nagsasabay yung budget hearings to make sure din, Jiggy, na matatapos at maipapasa yung 2027 national budget bago matapos ang taon. Samantala sa impeachment trial, inaasahan na dumalo sa susunod na linggo yung AFP officials, posible rin na baka umupo or sumalang sa witness stand si Attorney Michael Poa ng Defense. About naman doon sa head ng security group ni VP Sara na si Colonel Chica, sa ngayon walang request from the prosecution na siya ay paharapin. Pero kung si Senator Win Gatchalian ang tatanungin, dapat. Kasi mukhang yung money trail na pupunta talaga kay Colonel Chica, kaya baka daw kailanganin talagang paharapin siya sa mga susunod na araw ng impeachment trial. Sige. At mayan, kaugnay dun sa sitwasyon ni Senator Judge Loren Legarda, ano na ang update sa kanya?
nag-extend kasi siya ulit, Jiggy, kinumpirma ni Senate President Gatchalian. Nag-extend ulit siya ng kanyang medical leave hanggang next week, I think hanggang September 2. At nung nakausap ko kanina sa Senate President Gatchalian, ang sabi niya, bago pa pala mag-medical leave, Senator Loren Legarda, ay nasabi na nito sa kanila yung kanyang sakit. May seryosong sakit daw ito, pero ayaw na nilang i-divulge in public kung ano man yan. So, hindi ngayon alam ni Senate President Gatchalian kung kailan makakabalik si Senator Legarda. Pero sinabi niya rin sa atin na since nag-medical leave siya noong August 3, ay hindi na niya tinatanggap yung kanyang sweldo. Kumbaga, hindi na siya tumatanggap ng sweldo mula sa kanyang opisina. At ganun din yung mga nakakulong na senador. Jiggy, konting background lang, iniimbestigahan ng Ombudsman ang mag-inang Senator Loren Legarda at Congressman Diviste kaugnay nga doon sa 10 billion pesos worth ng solar energy projects. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Mayan Los Baños, live mula sa Senado. Ang mga alias noon ginagamit para sa bayan, ngayon ay para sa bayad. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa usapin ng paggamit ng alias. Kasunod to ng pagtatanong kahapon ni Senator Robin Padilla sa impeachment trial. Ipinunto ni Padilla na noon pa raw gumagamit ng alias ang ating mga pambansang bayani. Ayon kay Jose Castro, hindi niya huhusgahan anuman ang salubin ng senador. Hindi rin daw pangimasukan ng Malacanang ang mga payag nito dahil karapatan ng senador na sabihin ang nais niyang ipaiwatig. Pero sabi ni Castro, mas maiging linawin ang pagkakaiba ng paggamit ng alias noon at ngayon. Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. Ang mga bayani noon, tinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Maski ang prosekusyon, sinabing malinaw naman ang pagkakaiba sa paggamit ng mga alias ng mga bayani noon at ng mga umano'y informant ng OVP na tumanggap ng confidential funds. Ang problema po dito sa aliases na ginagamit ay nagdudulot po ito ng confusion sa COA. No? Ito po ay isa pong audit error na hindi po masolusyonan ng OVP dahil sila po ang nag-request at kulang-kulang po ang kanilang dokumento. So, medyo medyo bigyan po natin ng konteksto itong aliases versus doon po sa mga taong kinakailangan gumamit ng kanilang aliases sapagkat ang pinaglalaban po nila ay yung naging kasarilan ng ating bansa. Susunod, pagragasan ng putik sa Nepal-Tibet border nag-iwan ng matinding pinsala. Bilang ng patay umakyat na sa halos 200. At sa Baguio City naman, mga residente at LGU, todo handa na sa matinding ulan at landslide. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Puspusan ng mga paghahanda ng Baguio City LGU sa posibleng landslide bunsod ng muling lumakas na bagat. Live mula sa Baguio City, nangungun sa balita si Mon Gualdes. Mon, kumusta ang lagay ng panahon dyan ngayon? Jiggy, buong araw na namang inuulan itong Baguio City, particularly kung saan kami naroon sa Burnham Park, kung saan kahit bukas naman sa publiko yung mga activities at iba pang pwedeng pasyala dito sa lugar, ay kapansin-pansin na mas kakaunti lamang yung mga turista na namamasyal dito sa area. Bukod kasi sa ulan, sinasabayan pa yan ng malalakas na hampas ng hangin, kaya grabe din talaga yung lamig at abala rin sa mga namamasyal. Pero sabi ng Pag-asa, Jiggy, patikim pa lamang do ito ng mas maraming ulang posibleng ibagsak pa dito sa Baguio City hanggang sa darating na weekend, dulot naman ng enhanced o mas pinalakas na southwest monsoon o habagat. Jiggy. At Mon, kaugnay ng mga landslide, anong ginagawa hakbang ng LGU para mapanatiling ligtas yung mga residente dito sa mga posibleng landslide na ito?
Sa ngayon, Jiggy, kaliwat ka ng clearing operations ang ginagawa ng mga otoridad para nga sa nakaamba na mas maraming ulang mararanasan dito hanggang weekend, gaya na lamang sa Barangay Gisad Surong kung saan nangyari yung malagim na landslide noong August 9. Maalalang 10 residente rito ang binawian ng buhay o natabunan ng buhay. Gumamit na nga ng chainsaw ang mga otoridad para putulin yung mga puno ng kawayan dito sa area. Nauna nang idineklara na no-build zone itong mismong pinangyarihan ng landslide. Pangamba kasi ng Baguio City Disaster Risk Reduction Management Council, hindi malabong maulit daw yung landslide sa naturang lugar dahil nga sa tuloy-tuloy pa rin na pag-ulang nararanasan at nagkaroon na nga rin daw ng mismong daan yung pagguho ng lupa. Pakinggan natin yung pahayag ng Baguio City DRRMO. Na-identify natin na hazard, part ng hazard. So, putulin natin, tapos tanggalin natin hanggang sa roots para maiwasan ulit natin yung pag-slide niya. Especially kung nasaturate na naman kasi tuloy-tuloy pa rin yung ulan natin. Most likely, ito yung mabigat na pwedeng bumangga sa mga bahay. Sa ngayon, naka-full alert status sa buong lungsod habang nakataas naman ng Code Blue sa lahat ng ahensya rito ng pamahalaan bilang paghahanda or naka-standby sa anumang trahedyang pwedeng mangyari. Patuloy rin ang babala at paalala ng Baguio City LGU sa mga residente na maging mapagmatsyag lalo sa kanilang mga tinitirhan. Pakinggan natin ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tingnan nila yung kapaligiran, baka may mga signs of stress na. Almost 86% of the entire area of Baguio, ang classification yan is highly susceptible to landslide. That's 86%. Kaya madaling magsabi na bakit hindi nyo ilikas? Di ba? Ilikas. Hindi basta-basta ganun. Di ba? At Mon, lahat ba ng kalsada dyan ay cleared na? Well, sa ngayon, Jiggy, passable naman o madaraanan naman lahat ng mga major roads o highway papunta o palabas ng Baguio City. Kabilang dyan sa tala ng DPWH Cordillera, nadaraanan pa rin naman daw ngayon ang asin ng Alisan San Pascual La Union Road, pati ang Marcos Highway, Nagilian Road at itong ang Quezon Road na limitado sa mga light vehicles. Maalalang ilang linggo rin kasi itong hindi madaanan ng mga motorista itong Quezon Road dahil sa mga pangamba ng rock slide at iba pang pagguho ng lupa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Baguio City. Sa pool sa video, maladilubyong flash flood at mudslide na rumagasa sa border ng Nepal at Tibet sa China. Higit 106 na po ng patay. Rumagasa ang tubig at putik na yan mula sa bundok. Nawasak ang maraming bahay at estruktura. Sa tindi ng pagragasa, nawasak ang tulay na yan sa Nepal. Kita pa sa CCTV ang pagtakbo ng mga tao bago lamunin ng mudslide ang lugar. Nagsipulasan din ang ilang residente sa gusaling ito bago rumagasa ang putik. Ayon sa gobyerno ng Nepal, nasa 1,500 pa ang nawawala. Karamihan dyan ay mga turista. Wala namang napaulat na Pilipinong nadamay sa trahedya ayon sa Malacanang. Base sa investigasyon, nabasag at kumala sa malaking tipak ng Yellow Glacier sa kabundukan. Nagdulot yan ng pagguho ng mga yelo at bato na nagresulta naman sa mudslide at flash flood. Susunod, ilang bahay sa Zambales, lubog pa rin sa lahar. Pinangangamba pang masalanta ng ulan at baha. At binabantay ang LPA sa loob ng PAR, posible maging bagyo at magpalakas ulit ng abagat. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Walang tubig ang nagpalubog sa ilang lugar sa Zambales. Nabalot din ng lahar ang mga bahay at estruktura. Live mula sa San Marcelino, Zambales, nangungun sa balita si mobile journalist Alexis Ebue. Alexis, gaano kataas ang lahar at paano ang pamumuhay ngayon ng mga kapatid natin dyan? Jiggy, andi dito nga ako ngayon sa San Marcelino, Zambales at kanina binisita natin ang nagmistulang ghost town sa Barangay Santa Fe. Matapos kasing humupa ang tubig baha, nag-iwan ito na makakapal na putik o lahar ang ilang bahay, eskwelahan, pati ang hanap buhay ng ilang residente doon, pati na rin ang barangay hall, ilubog ito sa lahar. Nagmula ito sa bulkang Pinatubo na inanod ng baha. Dahil dito, pahirapan ngayon ang pamumuhay ng mga apektadong residente. Tinamaan din ang hanap buhay ng ilang mga magsasaka. Nalumog din kasi sa baha ang kanilang mga pananim, maging ang pag-aaral ng mga bata, naantala rin. Hanggang ngayon kasi, lubog pa rin sa putik ang kanilang mga eskwelahan. Kahit module daw, lang binibigay sa mga estudyante. Pakinggan natin ngayon ang mga pahayag ng residente. Po yung mga estudyante na rin po, madam, hindi na po nakakapasok. Mula po nagsimula po yung mga bagyo, lalo po dito sa high school, madam, hindi na po sila nakakapasok. Kasi po hindi rin po, basta-basta rin po, madam, makapasok yung mga teacher. Kasi yung iba pong teacher nasa bayan din po. May mga pananim po ba kayong nasira? Marami po. Mga saging po. Minsan po punta kami dito sa barangay na naghanap ng rason. Jiggy, dahil sa sunod-sunod na pinsala o hagupit ng hanging habagat at pagtaas ng tubig na may kasamang lahar, bumigay nga yung tulay doon mismo sa loob ng Santa Fe. Pahirapan tuloy tumawid ang mga residente. Panawagan nila, maayos na agad ito. Jiggy? At Alexis, nagbabadya na naman ang pagbuhos ng malakas na ulan ngayong weekend. Anong ginagawang paghahanda ng LGU at mga residente dyan? Jiggy, kanina nung umikot tayo, sinamahan tayo o sumabay tayo sa Office of Civil Defense at saka sa DPWH Region 3. Kasama na rin ang munisipyo, kasama ang municipality mayor ng San Marcelino. No? Ayon kay Mayor Elvis Soria, seasonal naman daw itong pagbaha ng lahar doon, lalo na ngayong rainy season, talaga namang yun yung inaasahan. Pero maliban dito, ipinaliwanag ni Mayor na iisa lang daw kasi itong catch basin kung kaya't mabilis umapaw itong ilog sa Santa Fe. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Hindi, kasi parang yung catch basin isa lang di ba compare natin sa bundok, sa Pinatubo, mga bundok na yun Tapos yung Marella River lang yung pinupuntahan ng tubig. Kaya malakas. Tapos tuloy-tuloy pa. Tapos doon ang dinireksyon Santa Fe. Ang daloy kasi ng lahar, kung saan yung mas mababa, doon pupunta yung tubig. Jiggy, kanina na itanong din natin kay Mayor Soria kung meron bang mga naiulat na casualties. Kasi kung makikita mo ang lugar ng Barangay Santa Fe, parang maituturing pa rin daw itong isolated dahil yung madadaanan papunta doon sa lugar ng Barangay Santa Fe ay hindi kinakaya ng mga ordinaryong transportasyon lang, no? Kundi yung mga truck lamang at mga 4x4 na malalaking sasakyan ang pwedeng pumasok doon, papasok sa Barangay Santa Fe. Kanina nga, tanong natin, no? Babalik lang tayo, natanong natin kung may mga naiulat ng casualties. So far at mabuti ay wala naman daw. Pero may mga reported na talagang na-wash out na mga tahanan doon. Jiggy? Yan ang ulat ni mobile journalist Alexis Ebue, live mula sa San Marcelino, Zambales. Pinag-aaralan na ng prosekusyon at defense team ni VP Sara ang pagtatalaga ng bagong spokesperson para sa impeachment trial. Kasunod yan ang striktong pagpapatupad ng sub judice rule na inanunsyo ni Presiding Officer Chis Escudero. Sa panig ng prosekusyon, sinabi ni Congressman Zia Alonto Adyong na posibleng may magbitiw na prosecutors para magsilbing tagapagsalita nila. Definitely may possibility po na may mga nakuupong prosecutors ngayon ang maaaring magbitiw ng kanilang position bilang membro ng prosecution panel at mag-act na lang as isa sa mga spokespersons. Yung mga nagsasalita na po for the House Prosecution Panel, mababawasan in a sense po na yung mga nagsasalita ng mga prosecutors, nag-interview ay mukhang limitado na po ang kanilang sasabihin.
Sinabi naman ni Attorney Michael Poa na tagapagsalita ng defense panel, tatalakayin pa nila ang mga pagbabago kay VP Sara. Naghahanap na raw sila ngayon ng halili sa kanya bilang spokesperson. On my part, mukhang may sense of urgency dahil mahirap naman kung wala rin kayong nakakausap. I want someone who can really explain the process well, someone who can laymanize the process para sa ating mga kababayan, and someone who will be consistent with whatever the defense wants him or her to say. Susunod, silent prayer ni Senator Lito Lapid, kinaaliwan online. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Patuloy na binabantayan ng isang low pressure area sa loob ng PAR. Ayon sa Pag-asa, namatan ito sa silangan ng extreme northern Luzon. May tsansa itong maging bagyo sa mga susunod na oras at papangalan ng Pilandok. Hindi ito makakaapekto sa bansa pero patuloy nitong hahatakin ang habagat. Samantala, makakaranas pa rin ang mga pagulan dulot ng habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nagbabala Pag-asa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Mararanasan naman ang maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island. Pahabol mga kapatid, bunot na naman ng netizen si Senator Lito Lapid. Yan ay matapos siyang ma-assign na pangunahan ang dasal bago ang sesyon kahapon. Senator Lapid will deliver a silent prayer. So, 1 minute of silent prayers. In Jesus' name, amen. Hindi napigilan ng mga kasamahang senador ni Lapid na matawa sa kanyang silent prayer. Kita sa video na nakangiti sina Senator J.V. Ercito at Erwin Tulfo. Ang eksenang yan umani rin ng laugh reactions sa social media. Kilala si Lapid na matipid magsalita sa mga sesyon at pagdinig ng Senado. Biro pa nga noon ng mga kapwa niya senador. Si Lapid daw ang chairman ng Committee on Silence. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1K, Sharpie TV, True TV at 105.9 True FM.